Pinalayas ako ng sarili kong asawa sa gitna ng malakas na ulan habang ang biyanan ko ay nakangising itinapon ang aking mga gamit sa putikan. Akala nila, sa paglabas ko sa pintong iyon, wala na akong halaga. Ang hindi nila alam, ang titulong hawak nila ay isang malaking kasinungalingan. Ako si Isabel at ngayong gabi, tapos na ang pagiging martir ko. Handa na ba kayong malaman kung sino ang tunay na may-ari ng Villa Carmina? Abangan ang isang kwento ng pag-ibig, pagkakanulo, at ang matamis na pagbabalik ng dangal. Layasan mo ang bahay na ito, Isabel. Ngayon din, hindi na kita kailangan sa buhay ko. Ang mga salitang yun ni Rodrigo ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng gabi. Walang pasubali, walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang boses na dati ay nagpapatulo ng tamis sa kanyang pandinig ay puno na ngayon ng lason at pagkamuhi. Ang malamig na titig ng kanyang asawa ay tila isang pader na hindi na niya kailanman muling matitibag. Sa mga sandaling iyon, hawak-hawak ni Isabel ang isang malaking mangkok ng mainit na chicken binakol. Kanina pa siya abala sa kusina, tinitiis ang hapdi ng usok at pagod para lamang maihanda ang paboritong pagkain ni Rodrigo. Ngayong gabi ang kanilang ika-5 anibersaryo ng kasal. Ang singaw ng sabaw na hinaluan ng sariwang buko ay pumapailan lang pa sa hangin. Isang amoy na sumisimbolo sa pagkalinga at pagmamahal na ibinuhos niya sa loob ng 5 taon. Ngunit sa isang iglap, ang init na yon ay naging tila kumukulong dumi na nagpapasuso sa kanyang mga kamay. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Hindi niya naramdaman ang dahan-dahang pagtulo ng mainit na sabaw sa kanyang balat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bawat pintig ng kanyang puso na tila unti-unting nadudurog, nagiging maliliit na piraso ng bubog sa loob ng kanyang dibdib. Ang mangkok na porcelain na minana pa niya sa kanyang yumaong ina ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga palad. Para bang biglang nanghina ang kanyang katawan. Ang malakas na tunog ng mangkok sa makintab na sahig ay hindi lamang nagdulot ng kalat, kundi naging tanda rin ng pagguho ng mundong matagal niyang pinanghawakan. Ang puting porcelain ay nagkawatak-watak, kasabay ng kanyang mga pangarap na tila naglaho sa tumapong sabaw. Ano pang hinihintay mo? Hindi mo ba naririnig? Ang boses ni Doña Celestina ay sumingit sa malamig na katahimikan ng silid. Nakatayo ang kanyang biyenan sa gilid ni Rodrigo. Ang mga braso ay nakahalukip-kip at ang mukha ay may bakas ng tagumpay. Pati ang paboritong sahig ng anak ko ay dinumihan mo. Wala ka nangang silbi. Mapanira ka pa ng gamit. Tama lang na palayasin ka na rito. Mula pa noong una, alam kong malas ka sa pamilyang Del Mundo. Tiningnan ni Isabel ang kanyang biyenan. Nakikita niya ang kislap ng galit sa mga mata nito. Ang galit na 5 taon niyang pinasensyahan, na natili siyang tahimik, sumusunod sa bawat utos, tinitiis ang bawat sampal ng salita para lamang mapanatili ang kapayapaan sa loob ng Villa Carmina. Akala niya, ang kanyang pananahimik ay ituturing na kabutihan. Ngunit sa harap ng mga taong ito, ang kanyang pagiging martir ay itinuring lamang na kahinaan. Lumingon siya kay Rodrigo, nagbabakasaling may kahit katiting na awa siyang makikita sa mga mata nito. Rodrigo, anibersaryo natin na ngayon. Bakit? Ano ang nagawa kong mali? Ang kanyang boses ay tila isang bulong na halos hindi marinig, puno ng pagsusumamo na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Isang mapait na tawa lamang ang isinagot ni Rodrigo. Mali. Ang pagkakamali ko ay ang pakasalan, ang isang babaeng tulad mo na walang ibang alam, kundi ang magmukhang kawawa. Nagsasawa na ako, Isabel. Gusto ko ng buhay na may sigla, hindi ang isang asawang parang anino lang sa loob ng bahay. Kinuha ni Rodrigo ang isang kulay itim na maleta at marahas itong inihagis sa paanan ni Isabel. Ang bawat kilos ni Rodrigo
ay tila isang sampal na paulit-ulit na bumabaon sa kanyang mukha. Wala siyang nagawa, kundi ang dahan-dahang yumuko at pulutin ang kanyang mga gamit. Ang bawat piraso ng damit na inilalagay niya sa loob ng maleta ay tila mga alaala na gusto na niyang sunugin. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding panghihinayang sa pag-ibig na ibinigay niya sa maling tao. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang hinagpis. Ang malakas na bugso ng hangin ay humahampas sa mga bintana at ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng may matinding galit. Ang tunog ng ulan sa bubong ng Villa Carmina ay tila isang malungkot na martsa para sa kanyang pag-alis. Hindi na siya hinintay ni Doña Celestina na matapos mag-impake. Hinila ng matanda ang kanyang braso at pilit siyang kinaladkad patungo sa pintuan. Ang mga kuko ng biyanan ay bumaon sa kanyang balat. Ngunit ang sakit na yon ay wala pa sa kalingkingan ng sakit na nararamdaman ng kanyang kaluluwa. Pagdating sa malaking pintong kahoy, ang pinto kung saan siya pumasok bilang isang masayang asawa, 5 taon na ang nakalilipas, ay marahas siyang itulak palabas. Bumagsak si Isabel sa basang damuhan. Kasunod nito ay ang kanyang maleta na inihagis ni Rodrigo sa putikan. Huwag ka nang babalik dito. Ang Villa Carmina ay para sa mga Del Mundo lamang at hinding-hindi ka magiging isa sa amin. Ang huling salita ni Rodrigo bago nito isinara ang pinto ng may matinding lakas. Naiwan si Isabel sa gitna ng kadiliman. Ang lamig ng ulan ay agad na bumaon sa kanyang buto. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang ang putik ay kumakapit sa kanyang damit. Ang liwanag ng Villa Carmina na nagmumula sa mga bintana ay tila isang malupit na paalala ng init na kailanman ay hindi na niya matitikman muli. Nakaupo siya sa basang lupa, yakap-yakap ang sarili habang ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Sa loob ng 5 taon, ibinigay niya ang lahat. Ang kanyang karera, ang kanyang pera, ang kanyang kaluluwa. Lahat ay itinaya niya para sa pamilyang ito. At ngayon, sa isang gabi ng bagyo, itinapon siya na parang isang basurang walang halaga sa labas ng bahay na siya mismo ang nagtayo mula sa kanyang sariling pagsisikap. Tumingala si Isabel sa madilim na langit. Ang mga patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang mukha. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na punong-puno ng pait at kawalang pag-asa. Hanggang kailan kailangang maging martir ng isang babae bago siya matutong lumaban para sa kanyang sariling dangal? Walang mas masakit pa sa lamig ng ulan, kundi ang katotohanang wala ka nang babalikang tahanan. Ang bawat hakbang ni Isabel sa baha ay tila may dalang ton-toneladang bigat. Ang kanyang maleta, na ngayon ay puno na ng putik at basang-basa, ay kumakaladkad sa semento. Lumilikha ng isang magaslaw na tunog na tila humihiwa sa katahimikan ng gabi. Ang ulan ay hindi tumitigil. Ang mga patak nito ay malulupit na humahampas sa kanyang naninigas na balikat. Tila pinaparusahan siya sa isang kasalanang hindi naman siya ang gumawa. Ang bawat sasakyang dumadaan ay nagwisik ng maruming tubig sa kanyang binti. Ngunit hindi na siya kumikilos para umiwas. Wala na siyang pakiramdam. Ang kanyang puso ay tila naging isang pirasong yelo na unti-unting natutunaw sa gitna ng kawalan. Narating niya ang isang lumang waiting shed sa gilid ng highway. Ang bubong nito ay may mga butas at ang bawat patak ng tubig na tumatama sa semento ay lumilikha ng isang paulit-ulit at nakakabinging ritmo sa kanyang pandinig. Naupo siya sa malamig na bench, yakap ang kanyang basang maleta. Dito, sa gitna ng dilim, mas lalong naging malinaw ang bawat salitang binitiwan ni Rodrigo. Ang bawat malas at walang silbi ay tila mga anino na bumubulong sa kanyang paligid, tinatawanan ng kanyang kasalukuyang kalagayan. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Mapalad siyang hindi ito nabasa ng husto. Ang liwanag ng screen ay tila isang munting bituin sa gitna ng malawak na kadiliman.
Sa kanyang contact list, iisang pangalan lamang ang alam niyang hindi tatalikod sa kanya. Pinindot niya ang tawag. Ang bawat tunog ng pagring sa kabilang linya ay tila isang mahabang buntong hininga ng pag-asa na unti-unting nauubos. Hello, Isabel? Gabi na, napatawag ka? Ang boses ni Marivic ay puno ng pagtataka, ngunit may halong pag-aalala. Hindi agad nakapagsalita si Isabel. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabarang matalim na tinik. Ang bawat hikbi na pilit niyang pinipigilan ay nauwi sa isang basag na tinig. Marivic, pinalayas nila ako. Wala na akong mapupuntahan. Ano? Isang gabi ng bagyo pinalayas ka ni Rodrigo? Nasaan ka? Huwag kang aalis dyan. Susunduin kita. Ang galit sa boses ni Marivic ay sapat na upang bigyan ng kahit kaunting init ang nanlalamig na katawan ni Isabel. Makalipas ang halos 30 minuto, isang sasakyan ang huminto sa harap ng waiting shed. Ang liwanag ng headlight nito ay pansamantalang nagpabulag kay Isabel. Lumabas si Marivic, hindi alintana ang ulan, at agad na yinakap ang kaibigan. Ang init ng yakap na yon, ang unang pagkakataon na naramdaman ni Jezabel na tao pa rin siya, na may halaga pa rin siya. Diyos ko, Isabel, nanginginig ka na sa lamig. Halika na, sa bahay ka na muna tumuloy, sabi ni Marivic habang tinutulungan siyang pumasok sa loob ng sasakyan. Nang makarating sila sa maliit ngunit komportableng apartment ni Marivic, agad na binalot ng tuyong tuwalya ang katawan ni Isabel. Inabutan siya ng mainit na tsaa, ngunit ang kanyang mga kamay ay patuloy pa ring nanginginig. Nakatingin lamang siya sa malayo. Ang kanyang diwa ay tila nakakakulong pa rin sa loob ng Villa Carmina. Sa sandaling isinara sa kanya ang pinto. Hindi ko akalain na magagawa iyon ni Rodrigo. 5 years, Isabel. 5 years mong binuo ang pamilyang iyon, tapos ganito lang. Galit na naglalakad si Marivic sa loob ng sala. At ang nanay niya, akala mo kung sinong banal, pero ang turing sa manugang ay basura. Wala na akong paki sa kanila, Marivic. Bulong ni Isabel, ang kanyang boses ay tuyo at walang emosyon. Gusto ko na lang makalimot. Gusto ko na lang mabuhay ng tahimik. Makakalimot? Isabel, hindi ka lang pinalayas. Sinubukan nilang nakawin ang pagkatao mo. Huminto si Marivic at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. May kailangan kang malaman. Noong nakaraang buwan, pumunta sa opisina ko ang isang contact ko sa Registry of Deeds. May nag-file daw ng application para ilipat ang pangalan ng title ng Villa Carmina. Napatigil si Isabel sa pag-inom ng tsaa. Ano? Sinubukan ni Rodrigo na ilipat ang titulo sa pangalan niya, Isabel. Gumamit siya ng mga pekeng dokumento, sinasabing binenta mo raw ang property sa kanya. Akala niya siguro, dahil asawa mo siya, madali lang niyang magagawa iyon. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marivic. Pero nabigo siya. Alam mo kung bakit? Nararamdaman ni Isabel ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang Villa Carmina ay hindi lamang isang bahay. Ito ang huling alaala ng kanyang mga magulang, ang bunga ng kanyang unang tagumpay bilang designer na itinago niya sa ilalim ng pangalan ng kanyang kumpanya para hindi maging bahagi ng utang ni Rodrigo. Bakit? Tanong ni Isabel. Ang kanyang tinig ay nagsisimulang mabuhayan ng lakas dahil ang titulo ay nakalak sa ilalim ng Zafra Living Design at ang kumpanyang iyon. Ikaw ang nag-iisang owner at signatory. Kahit anong gawin na niya, kahit anong peke ang gawin niya, hinding-hindi niya maililipat ang bahay na yon nang wala ang pirma mo sa harap ng board. Paliwanag ni Marivic. Rodrigo is desperate. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit kanya pinalayas ngayong gabi. Akala niya siguro, kapag wala ka na, mas madali na niyang mamanipula ang mga dokumento. Napahawak si Isabel sa kanyang dibdib. Isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi na ito takot, kundi isang malamig na galit na unti-unting naglalayab.
Ang Villa Carmina na tinitirhan ni na Rodrigo at Celestina, ang bahay kung saan sila nagpapakasasa sa karangyaan habang minaliit siya, ay hindi kailanman naging kanila. Ibig sabihin, illegal ang pananatili nila doon? Tanong ni Isabel. Higit pa sa illegal, Isabel. You can kick them out anytime you want. Sagot ni Marivic. Pero may isa pa akong nadiskubre. Rodrigo is in big trouble. May malaking utang siya sa isang private lender. At ang Villa Carmina ang ginawa niyang collateral gamit ang mga pekeng papel na yon. Kapag nalaman ng lender na peke ang titulo, hindi lang bahay ang mawawala sa kanya. Maaari siya nang mabulok sa kulungan. Nanahimik si Isabel. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan ang ulan ay tila unti-unti nang humuhupa. Ang dilim ng gabi ay dahan-dahang napapalitan ng malamlam na liwanag ng madaling araw. Sa loob ng 5 taon, siya ang naging proteksyon ni Rodrigo. Siya ang naging pader na sumasalo sa lahat ng pagkakamali nito. Pero ngayon, ang pader na yon ay gumuho na. Hayaan mo silang magpakasaya sa loob ng bahay na yon, Marivic. Sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay puno ng isang mapanganib na kalmado. Hayaan mo silang maniwala na nagtagumpay sila. Ano ang plano mo? Tanong ni Marivic. Bakas ang kuryosidad sa kanyang muka. Tumingin si Isabel sa kanyang kaibigan at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, isang munting na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi na puno ng sakit, kundi ng paghihiganti. Gusto kong makita ang mukha ni Doña Celestina kapag nalaman niyang ang basura na itinapon niya sa ulan. Ang siya palang may-ari ng lupang tinatapakan niya. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang cellphone ni Marivic. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang dumating. Binasa ito ni Marivic at biglang namutla ang kanyang mukha. Isabel, may problema. Bulong ni Marivic, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Ano yon? Ang taong inutangan ni Rodrigo, hindi lang basta lender. Isa siyang sikat na negosyante dito sa Bacolod na kilala sa pagiging malupit. At ayon sa balita, papunta na sila sa Villa Carmina ngayon para kunin ang bahay sa marahas na paraan. Napatayo si Isabel. Ang kaba ay muling bumalik, ngunit hindi para kay Rodrigo. Ang kumpanya ko, ang Zafra Living Design. Kapag naging involve ang pangalan ng kumpanya ko sa gulo ni Rodrigo, masisira ang lahat ng pinaghirapan ko. Muling kumulog sa kalangitan. Tila isang babala na ang bagoong bagyo ay kasisimula pa lamang. Sino ang taong ito? Nakakaharapin ni Rodrigo. At mapoprotektahan ba ni Isabel ang kanyang ari-arian bago pa ito madamay sa dumi ng kanyang asawa? Akala ko, ang pag-ibig ay sapat na para maging pundasyon ng isang bahay. Mali pala ako. Ang pundasyon ng Villa Carmina ay hindi pagmamahal, kundi ang aking mga lihim na luha at sakripisyo. Sa loob ng maliit na silid ni Marivic, habang ang amoy ng tsa ay humahalo sa amoy ng lumang papel, hawak ni Isabel ang isang kupas na blueprint. Ang bawat guhit ng tinta sa papel na yon ay tila mga ugat na nagdudugtong sa kanyang nakaraan. Hinaplos ng kanyang mga daliri ang pangalang nakasulat sa ibaba. Zafra Living Design. 10 taon na ang nakalilipas bago pa man dumating si Rodrigo sa kanyang buhay. Siya ay isang nangangarap na arkitekto na puno ng sigla. Ang proyektong ito, ang Villa Carmina, ang kanyang naging obra maestra, ang kanyang unang malaking tagumpay na nagbigay sa kanya ng sapat na yaman para bumili ng lupang kinatitirikan nito. Tila bumalik ang kanyang gunita sa araw na unang beses niyang dinala si Rodrigo sa dalampasigan kung saan itatayo ang bahay. Tandang-tanda pa niya ang kislap sa mga mata ng lalaki, ang pangakong aalagaan siya nito habang buhay. Noong mga panahong yun, bagsak ang negosyo ni Rodrigo at puno siya ng utang dahil sa takot na baka mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan kung malalaman ng mga pinagkakautangan ni Rodrigo ang tungkol sa kanyang pera.
Nagpasya si Isabel na itago ang katotohanan. Binili niya ang lupa sa ilalim ng pangalan ng kanyang kumpanya. Hinayaan niyang maniwala si Rodrigo na ang bahay ay pamana o swerte na dumating sa kanila. Ginawa niya iyon hindi dahil sa kawalan ng tiwala, kundi dahil sa labis na pagmamahal. Ayaw niyang maramdaman ni Rodrigo na mas mababa ito sa kanya. Nabalik lamang ang diwa ni Isabel nang marinig niya ang malalim na buntong hininga ni Marivic. Nakatitig ang kaibigan sa isang stack ng mga legal na dokumento na tila ba ang mga ito ay mga banta ng kamatayan. Bakit mo hinayaang umabot sa ganito, Isabel? You built an empire for that man, and he rewarded you with a slap in the face. Wika ni Marivic, ang boses ay puno ng pait. At ang lalong nakakabahala, ang nagngangalang Victor Salvador, ang may hawak ng utang ni Rodrigo. Alam mo ba kung sino siya? He is a shark. Hindi siya tumitigil hanggang hindi niya nakukuha ang gusto niya. Kapag nalaman niyang fake ang collateral ni Rodrigo, hinding-hindi niya kayo tatantanan. Nanatiling tahimik si Isabel. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa kanyang mga kamay na may bahid pa rin ng tuyong putik mula sa kagabi. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi dahil sa panganib na dala ni Victor Salvador. Ito ay ang hapdi ng katotohanang ang taong pinag-alayan niya ng kanyang karera at tagumpay ay siyang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Para kay Rodrigo, binitawan niya ang kanyang mga pangarap. Naging anino siya sa sarili niyang disenyo. Naging housewife siya. Sa isang mansyon na siya mismo ang nagplano, lahat para lamang hindi masugatan ng ego ng asawa. I gave up my identity for him, Marivic. I wanted him to feel like the king of that house. I thought that by making him feel powerful, he would love me more. Bulong ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nadudurog sa hangin. But the more I gave, the more they took. Pati ang dangal ko, dahan-dahan nilang ninakaw. Biglang tumayo si Marivic at kinuha ang kanyang tablet. May kung ano siyang tiningnan sa social media. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at ang kanyang panga ay naggingit-ngit sa galit. Isabel, tingnan mo ito. This is too much. Iniharap ni Marivic ang screen sa kanya. Ito ay isang post mula sa isang kilalang pawn shop sa Bacolod. Isang larawan ng isang gintong singsing na may malaking perla sa gitna. Ang South Sea Pearl na pinalilibutan ng maliliit na diamante. Ang puso ni Isabel ay tila tumigil sa pagtibok. Alam na alam niya ang alahas na yon. Iyon ang huling alaala na iniwan ng kanyang ina bago ito pumanaw. Iyon ang singsing na kinuha ni Doña Celestina sa kanya noong nakaraang taon sa dahilan na ititago raw ito sa safe ng pamilya para sa kaligtasan. Ang caption sa post ay simple ngunit nakamamatay. Newly surrendered vintage piece, high-grade gold, and authentic South Sea Pearl. PM for price. Ibinibenta ni Doña Celestina ang singsing ng nanay mo. Galit na sabi ni Marivic. Ginagamit nila ang mga natitira mong kayamanan para pambayad sa mga luho nila o baka pambayad sa utang ni Rodrigo. Ang bubunbentyong ni Isabel ay biglang napalitan ng isang kakaibang init. Hindi na ito ang init ng chicken binakol o ang init ng luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ito ay ang apoy ng isang babaeng wala nang matatapon pa dahil lahat ay kinuha na sa kanya. Ang singsing na yon ay ang kanyang huling koneksyon sa kanyang ina. Ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na dati siyang minahal ng buong buo. At ngayon, pati ang alaala ng kanyang ina ay ginagawang pera ng mga taong nagtapon sa kanya sa ulan. Dahan-dahang tumayo si Isabel. Ang kanyang katawan na kanina ay tila lupaypay ay biglang naging tuwid at matigas. Kinuha niya ang blueprint ng Villa Carmina at maingat itong itinupi. Ang bawat pagtupi ay tila isang pangako sa kanyang sarili. Marivic, kailangan nating pumunta sa pawn shop na yon. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, matalim,
at puno ng determinasyon. Anong plano mo? Wala tayong sapat na cash ngayon para mabili yan pabalik. Pag-aalala ni Marivic. Hindi ko ito bibilhin, sagot ni Isabel habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang basang-basang martir sa gitna ng ulan. Ito ay ang arkitekto ng sarili niyang kapalaran. Iyon ay pag-aari ko. Ninakaw iyon. At ngayong araw, sisiguraduhin kong malalaman ng buong Bacolod kung anong klaseng magnanakaw ang pamilya Del Mundo. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang anino ang dumaan sa harap ng apartment ni Marivic. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang pinto. Ang bintana nito ay bumaba at isang pares ng mga mata na tila gawa sa yelo ang tumitig sa kinaroroonan nila. Sino ang lalaking nasa loob ng sasakyan? At ano ang gagawin ni Jezebel kapag nalaman niyang ang singsing ng kanyang ina ay naging mitya na pala ng isang mas malaking gulo na hindi niya inaasahan? Isang katanungan ang naiwan sa hangin. Hanggang saan ang kayang gawin ni Jezebel para mabawi ang kanyang nakaraan bago ito tuluyang lamunin ng kasakiman ng iba? Huwag kang makonsensya, Rodrigo. Ang mga babaeng tulad ni Isabel ay parang mga anino. Nandyan lang sila para sumunod. Pero sa oras na mawalan ng liwanag, wala rin silang silbi. Ang halakhak ni Doña Celestina ay umalingaw-ngaw sa malawak na dining hall ng Villa Carmina. Tila isang mapanuyang musika na dumudurog sa natitirang katahimikan ng bahay. Sa ibabaw ng mahabang lamesang gawa sa mamahaling kahoy, nakahain ang mga pagkaing hindi man lang natikman ni Isabel. May alak, may tawa, at may masangsang na amoy ng pagkakanulo. Nakaupo si Rodrigo sa kabisera. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pag-aalinlangan, ngunit mabilis itong natatakpan ng bawat baso ng alak na kanyang iniinom. Sa tabi niya ay nakaupo si Sheila, ang babaeng dinala niya sa gabi ng anibersaryo. Nakasuot ito ng pulang bestido na tila isang bukas na sugat sa gitna ng silid. Ang bawat haplos ni Sheila sa braso ni Rodrigo ay may dalang pangako ng bagong simula. Isang simula na itinayo sa ibabaw ng bangkay ng dangal ni Isabel. Pero ma, paano kung bumalik siya? Paano kung gumawa siya ng eksena dito sa Bacolod? Mahinang tanong ni Rodrigo. Ang kanyang tinig ay may halong kaba. Isang kaba na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang pagiging matapang. Tumayo si Doña Celestina at dahan-dahang lumapit sa kanyang anak. Hinawakan niya ang balikat nito. Ang kanyang mga kuko ay tila mga pangil na bumaon sa tela ng polo ni Rodrigo. At ano ang gagawin niya? Isang basang sisiw na walang pera, walang pamilya, at wala ng asawa? Rodrigo, pinoprotektahan lang kita. Alam nating lahat na may itinatagong pera ang babaeng yon. Saan niya nakuha ang perang pambili ng mga mamahaling gamit niya kung hindi sa ibang lalaki? Ito ang sining ni Doña Celestina, ang baluktutin ng katotohanan hanggang sa maging isang matalim na sandata. Sa loob ng 5 taon, dahan-dahan niyang itinanim sa isipan ni Rodrigo na si Isabel ay hindi tapat. Ang bawat gabing overtime ni Isabel sa trabaho noon, ang bawat proyektong natatapos nito, ay ginawa niyang mitya ng pagseselos at hinala. You're right, Mom. She's been hiding things from me. Yung kumpanya niya, yung Zafra Living Design, I'm sure front lang yon para sa mga secret transactions niya. Pagsang-ayon ni Rodrigo, ang kanyang konsensya ay tuluyan ng nilamon ng lason ng kanyang ina. Actually, she deserves what happened to her. Masyadong mataas ang tingin niya sa sarili niya. Habang nagpapakasasa sila sa kanilang mga kasinungalingan, isang katulong ang dahan-dahang pumasok sa silid. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang bitbit ang isang pilak na tray. Sa ibabaw nito ay isang puting sobre na may selyo ng isang kilalang bangko. Senyora, may dumating pong sulat para kay Sir Rodrigo. Urgent daw po. Bulong ng katulong, hindi makatingin ng diretso sa mga mata
ng kanyang mga amo. Marahas na kinuha ni Rodrigo ang sobre. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila isang babala sa gitna ng kanilang selebrasyon. Habang binabasa ang nilalaman ng sulat, ang kulay sa mukha ni Rodrigo ay dahan-dahang naglaho. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, at ang baso ng alak sa kanyang kabilang kamay ay muntik nang mabitawan. Ano yon, Rodrigo? Isang thank you note ba mula sa bangko para sa bagong loan mo? Biro ni Sheila, hindi napapansin ang tensyon sa paligid. Hindi sumagot si Rodrigo. Ang sulat ay mula sa bangko ni Victor Salvador. Nakasaad doon na ang isinumite niyang titulo ng Villa Carmina ay may mga inconsistencies at kailangan ng physical inspection ng property sa loob ng 48 oras. Higit sa lahat, tinatanong ng bangko kung bakit ang registered owner na nakasulat sa kanilang system ay hindi tumutugma sa pangalang Rodrigo Del Mundo. Kailangan nating maayos to. Bulong ni Rodrigo. Ang pawis ay nagsisimulang mamuuo sa kanyang noo. Paparating na sila dito. Kapag hindi natin napatunayan na akin ang bahay na ito, kukunin nila ang lahat. Pati yung mga investment natin kay Tito Ben, mawawala. Naggingit-ngit ang mga ngipin ni Doña Celestina. Ang kanyang matamis na tagumpay ay biglang naging mapait na tanso sa kanyang bibig. Huwag kang matakot. Ibebenta natin ang singsing na kinuha ko sa kanya. Malaking halaga iyon. Gagamitin nating pambayad sa mga inspectors para manahimik sila. At kung kailangang humanap ng paraan para mapapirma ang babaeng iyon, gagawin natin. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa tapat ng apartment ni Marivic, nanatiling nakatitig si Isabel sa itim na sasakyang nakaparada. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba na nagpakita sa isang lalaking may seryosong mukha at mga matang tila nakakabasa ng kaluluwa. Miss Isabel Zafra. Ang boses ng lalaki ay malalim at may awtoridad. Dahan-dahang lumapit si Isabel. Ang kanyang puso ay kumakaba, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling matatag. Sino kayo? At ano ang kailangan niyo sa akin? Ang lalaki ay lumabas ng sasakyan. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit na tila sumisigaw ng kapangyarihan. Ako si Victor Salvador, at sa tingin ko, pareho tayong may problema sa isang taong nagngangalang Rodrigo Del Mundo. Napatigil si Isabel. Victor Salvador? Ang shark na sinasabi ni Marivic. Ang taong pinagkakautangan ni Rodrigo na maaaring kumuha sa Villa Carmina? Hindi ko alam kung ano ang kinalaman ko sa mga utang ng ex-husband ko, Mr. Salvador. Matapang na sagot ni Isabel, bagaman sa loob niya ay tila may isang malaking bagyong namumuo. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Victor. Ex-husband? Mabilis ka palang magdesisyon, pero hindi ako napunta rito para pag-usapan ang marriage nyo. Napunta ako rito dahil hawak ko ang isang titulo na may pangalan mo, pero may pirma ng isang magnanakaw. At kailangan ko ng katotohanan, Miss Zafra, bago ko tuluyang patumbahin ang pamilyang nanira sa'yo. Tumingin si Isabel kay Victor. At sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang pagbabago sa ihip ng hangin. Ang Villa Carmina ay nanganganib, ang kanyang dangal ay nakataya, at ang taong dapat ay kaaway niya ay nakatayo sa kanyang harap na may dalang alok na hindi niya inaasahan. Anong katotohanan ang gusto mong malaman? Tanong ni Isabel. Inilapit ni Victor ang kanyang mukha. Sapat na para maramdaman ni Isabel ang bango ng kanyang pabango na humahalo sa amoy ng basang lupa. Gusto kong malaman kung handa ka bang makitang nasusunog ang Villa Carmina kasama ang mga taong nagtapon sa iyo sa ulan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang lubid na unti-unting hinihigpitan. Sa Villa Carmina, nagsisimula na ang panik. Sa harap ni Isabel, nagsisimula na ang isang alyansang hindi niya pinangarap. Sino nga ba si Victor Salvador? Isang kaibigan o isang mas malalang kaaway? At ano ang gagawin ni Isabel kapag nalaman niyang ang singsing ng kanyang ina ay nasa panganib na ring mawala habang buhay? Isang bagong hamon ang sumulpot at ang laban para sa Villa Carmina ay hindi na lamang tungkol sa isang bahay.
Ito ay tungkol na sa kung sino ang mananatiling nakatayo kapag ang lahat ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Isang pirasong bato lang ito, Rodrigo. Huwag mong sabihing mas mahalaga pa ang alaala ng patay kaysa sa kaligtasan nating dalawa. Ang boses ni Sheila ay tila kagat ng langgam sa pandinig ni Rodrigo. Nakakairita, ngunit mahirap balewalain. Sa loob ng isang madilim at tago na pawnshop sa sulok ng Bacolod, ang amoy ng lumang metal at alikabok ay humahalo sa malakas na kaba sa dibdib ni Rodrigo. Nakalatag sa ibabaw ng velvet na tela, ang sing-sing na may South Sea Pearl, ang huling hininga ng alaala ng ina ni Isabel. Ang kinang nito sa ilalim ng madilaw na ilaw ng shop ay tila isang matang tumititig sa kanya, nagtatanong kung nasaan na ang kanyang konsensya. Hinawakan ni Rodrigo ang sing-sing. Malamig ito. Tila ba ang mismong hiyas ay nagpoprotesta sa maruming balat ng kanyang mga daliri. Ito na lang ang natitira sa kanya, Sheila. Kapag nalaman ni Jezebel na ibinenta natin ito, baka tuluyan na siyang magwala. At ano naman ang gagawin niya? Magsumbong sa ulan? Isang mapanguyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sheila habang inaayos ang kanyang buhok. Rodrigo, kailangan natin ng cash para pambayad sa mga inspektor ni Victor Salvador bukas. Kung hindi natin sila mapapatahimik, Villa Carmina ang mawawala sa atin. Mas mahalaga ba ang sing-sing kaysa sa mansyon? Sa labas ng pawnshop, sa loob ng isang itim na sasakyan na may madilim na bintana, tahimik na nakamasid si Isabel. Kasama niya si Victor Salvador. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila isang bumubulwak na bulkan. Nakita ni Isabel mula sa salamin ng shop ang pag-aabot ni Rodrigo sa sing-sing sa lalaking nasa loob ng counter. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang sing-sing na yon, isinuot iyon ng kanyang ina noong araw ng kanyang graduation. Iyon ang sing-sing na hinawakan niya habang nangangako siya sa puntod ng kanyang mga magulang na aalagaan niya ang lahat ng iniwan nila. Ngayon, ang pangakong iyon ay tila isang tuyong dahon na tinatapak-tapakan ng lalaking tinawag niyang asawa sa loob ng 5 taon. Gusto mo bang itigil ko sila? Ang malamig na boses ni Victor ang bumasag sa katahimikan. Isang tawag ko lang, hindi makakalabas ng buhay ang lalaking yan. Sa shop na yan, na hawak ang pera. Tumingin si Isabel kay Victor. Ang mukha ng lalaki ay walang emosyon. Tila isang estatwang gawa sa granite. Bakit mo ako tinutulungan, Mr. Salvador? Alam nating dalawa na ikaw ang may hawak ng utang ni Rodrigo. Kung mawawalan siya ng pera, mawawalan ka rin ng makukuha. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Victor. Inabot niya ang isang folder kay Isabel. Hindi ako naghahanap ng pera, Mrs. Zafra. Naghahanap ako ng hustisya para sa isang kumpanyang ninakawan ng dangal. Ang Zafra Living Design ay may pangalan sa buong Southeast Asia. Hindi ko hahayaang ang isang hamak na realtor na tulad ni Rodrigo ay dungisan ng sining mo. Binuksan ni Isabel ang folder. Doon ay nakita niya ang mga dokumento ng loan ni Rodrigo. Ang pirma niya sa ibaba. Ito ay isang napakahusay na panggagaya, ngunit may isang mali. Ang petsa. Pinirmahan ito ni Rodrigo noong gabing nasa ospital siya dahil sa matinding lagnat. He forged your signature while you were sick, Isabel. Dagdag ni Victor, ang kanyang tinig ay may halong pait. At ang nanay niya? Siya ang nagbigay ng mga personal na impormasyon mo para maging mukhang totoo ang lahat. They didn't just kick you out. They planned to bury you in debt so you could never rise again. Ang vovon na naramdaman ni Isabel kanina ay unti-unting naging isang matigas na bakal. Ang sakit ay naging puot, at ang puot ay naging isang malinaw na plano. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng sasakyan. Saan ka pupunta? Tanong ni Victor. Kukunin ko ang sa akin, sagot ni Isabel nang hindi lumingon. Pumasok si Isabel sa loob ng pawn shop. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila isang babala.
Nang marinig ni Rodrigo ang tunog na yon, tila ba tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa kanya. Dahan-dahan na siyang lumingon. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel nang makita ang asawang itinapon niya sa ulan na ngayon ay nakatayo sa harap niya, tuyo, matatag, at may mga matang tila nagniningas na uling. Isabel! Ang tanging lumabas sa bibig ni Rodrigo. Agad niyang itinago ang pera sa kanyang likuran. Hindi siya tiningnan ni Jezabel sa mata. Sa halip itinuon niya ang kanyang paningin sa singsing na nasa ibabaw pa ng counter. Ibigay mo sa akin ang singsing, Rodrigo. Ano bang ginagawa mo rito? Paano mo nalaman? Ang singhal ni Sheila, ngunit isang matalim na tingin mula kay Isabel ang nagpatigil sa kanya. Hindi ikaw ang kinakausap ko, Sheila. Ang mga basurang tulad mo ay hindi nararapat na humawak ng kahit anong bagay na may halaga. Ang boses ni Isabel ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. Muli siyang humarap kay Rodrigo. Ang singsing Rodrigo, bago ko tawagin ang mga pulis na nasa labas at ipakita sa kanila ang ebidensya ng forgery na ginawa mo sa bank loan. Nanginig ang buong katawan ni Rodrigo. Isabel, makinig ka. Para sa Villa Carmina ito, para sa atin. Walang atin, Rodrigo. Mayroon lang ikaw na isang magnanakaw at ako na may-ari ng bahay na tinitirhan mo. Putol ni Isabel. Ibigay mo sa akin ang singsing o sisiguraduhin kong sa kulungan ka magdiriwang ng susunod mong anibersaryo. Sa labas, ang mga anino ng mga tauhan ni Victor Salvador ay nagsimulang gumalaw. Tila mga lobong naghihintay ng hudyat. Ramdam ni Rodrigo ang panganib. Ramdam niya ang lamig ng rehas na tila dahan-dahang sumasakal sa kanya. Ngunit bago pa man maiabot ni Rodrigo ang singsing, isang boses ang narinig mula sa pintuan ng pawn shop. Huwag mong ibigay sa kanya, Rodrigo. Iyan ang pambayad natin. Ito si Doña Celestina, hinihingal at ang mukha ay puno ng galit. Wala siyang karapatan. Ang singsing na yan ay kabayaran sa 5 taon na pakikikain niya sa amin. Ang miyamay ng tadhana ay tila sumabog sa loob ng maliit na silid. Ang biyenang dati ay kinakatakutan ni Isabel ay nakatayo ngayon sa harap niya. Mukhang matandang desperada. Ngunit may isang bagay na hindi napansin ni na Rodrigo at Celestina. Ang lalaking nasa loob ng counter ng pawn shop ay dahan-dahang kinuha ang singsing at inilagay ito sa isang maliit na box. Inabot niya ito kay Isabel. Miss Zafra, ang account na ito ay binayaran na ni Mr. Victor Salvador kanina pa sa pamamagitan ng online transfer. Ang singsing ay pag-aari niyo na muli, sabi ng lalaki. Nanghina ang mga tuhod ni Celestina. Si Rodrigo ay napasandal sa pader. Si Isabel naman ay dahan-dahang isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Ang lamig nito ay tila naging init na nagbigay sa kanya ng lakas. Salamat, sabi ni Isabel sa lalaki. Lumingon siya sa pamilya del Mundo na ngayon ay mukhang mga basang sisiw. Mr. Salvador is coming for the house tomorrow. I suggest you start packing dahil bukas, ang tanging itatira ko sa inyo ay ang mga kasinungalingang itinanim nyo. Lumabas si Isabel ng pawn shop ng may taas noo. Iniwan ang 3 taong tulala at puno ng takot. Ngunit sa kanyang paglalakad, patungo sa sasakyan ni Victor, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Bakit binayaran ni Victor ang singsing nang hindi niya alam? Ano ang tunay na kapalit ng tulong na ito? Habang umaandar ang sasakyan palayo, nakita ni Isabel sa side mirror ang Villa Carmina sa malayo. Ang bahay na yon ay malapit ng gumuho at kasabay nito ang mga sikretong ayaw niyang malaman ng sinuman, pati na ni Victor. Ang bawat sugat ay may sariling kwento, ngunit ang pinakamasakit ay ang mga sugat na hindi nakikita ng mata, ang mga sugat na nakatago sa ilalim ng isang pilit ng ngiti. Sa loob ng tahimik na silid sa apartment ni Marivic, ang amoy ng sariwang nilabhang kumot at ang samyo ng pinakuluang luya.
ay tila isang mainit na yakap na bumabalot kay Isabel. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang singsing ng kanyang ina na muli niyang nabawi. Ang kislap ng perlas sa ilalim ng dahan-dahang pagsilip ng araw sa bintana ay tila isang mensahe mula sa kabilang buhay, isang paalala na sa kabila ng lahat ng dumi at putik na ibinato sa kanya, may bahagi ng kanyang pagkatao na nananatiling dalisay. Ang katahimikan ay binalot ng marahang pagbukas ng pinto. Pumasok si Nanay Rosa, ang matandang katulong na nagsilbi sa pamilya Zafra bago pa man dumating ang madilim na yugto ng buhay ni Isabel. Bit-bit ng matanda ang isang maliit na palanggana ng maligamgam na tubig at isang lumang suklay na gawa sa kahoy. Anak, halika rito. Hayaan mong ayusin ko ang iyong buhok. Ang malambing na boses ni Nanay Rosa ay tila isang pamilyar na o yayi na nagpabalik sa mga alaala ng kabataan ni Isabel. Dahan-dahang umupo si Isabel sa sahig, sa paanan ng matanda. Naramdaman niya ang marahang pagdampi ng mga daliri ni Nanay Rosa sa kanyang anit. Ang bawat hagod ng suklay ay tila humihila palabas sa lahat ng pagod at bigat na kinimkim niya sa loob ng 5 taon. Walang mga salitang binibitawan, tanging ang tunog lamang ng paghinga ng 2 babae ang maririnhig sa loob ng silid. Nanay Rosa, bakit po ba ang hirap maging mabuti? Bulong ni Isabel. Ang kanyang boses ay basag, tila isang marupok na kristal na anumang oras ay maaring gumuho. Ibinigay ko ang lahat. Naging masunurin akong asawa. Naging matiisin akong manugang. Pero bakit sa huli? Ako pa rin ang itinapon sa gitna ng ulan. Huminto si Nanay Rosa sa pagsusuklay. Iniharap niya si Isabel sa kanya at hinawakan ang magkabilang pisngi ng dalaga. Ang mga mata ng matanda, na puno ng karunungan ng panahon, ay tumitig ng malalim sa mga mata ni Isabel. Makinig ka sa akin, Isabel. Ang kabutihan ay hindi kahinaan, anak. Ang problema ay hindi sa iyo, kundi sa mga taong hindi marunong rumespeto sa biyayang ibinigay sa kanila. Wika ni Nanay Rosa. Tandaan mo ito, ang brilyante, kahit mabaon sa putik, brilyante pa rin. Maaaring madumihan ang panlabas nito, maaaring mawala ang kislap nito pansamantala. Ngunit sa ilalim ng lahat ng dumi, ang katigasan at halaga nito ay hindi kailanman magbabago. Ikaw ang brilyante ng pamilya, Zafra, Isabel, at panahon na para linisin mo ang putik na pilit nilang ipinahid sa iyo. Ang mga salitang yon ay tumagos sa pinakamalalim na bahagi ng puso ni Jezebel. Ang vovon na naramdaman niya noong gabing iyon sa Villa Carmina ay nagsimulang mapalitan ng isang bagong pundasyon. Kinuha niya ang isang sketchpad na ibinigay ni Marivic at isang lapis. Sa unang pagkakataon, matapos ang 5 taon, nagsimulang gumalaw ang kanyang kamay. Hindi na mga listahan ng bibilhin sa palengke o mga schedule ni Rodrigo ang kanyang isinusulat. Sa halip, ang mga linya ng isang bagong disenyo ang nagsimulang mabuo. Isang disenyo ng isang tahanan na hindi kailanman magigiba ng kahit anong bagyo. Habang abala si Isabel sa kanyang pagguhit, pumasok si Marivic sa silid. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hawak ang kanyang cellphone na tila ba ito ay isang mainit na uling. Isabel, kailangan nating mag-usap, bungad ni Marivic. Lumingon si Nanay Rosa at dahan-dahang lumabas para bigyan ng pagkakataon ang dalawa. Ano iyon, Marivic? May balita na ba kay Victor Salvador? Tanong ni Isabel habang hindi binibitiwan ang lapis. Higit pa doon, ang bangko ay nagpadala na ng pinal na abiso sa Villa Carmina. Dahil sa mga kaduda-dudang dokumento na isinumite ni Rodrigo, ang property ay isinailalim sa emergency foreclosure review. Mayroon na lamang tayong 48 oras bago tuluyang pasukin ng mga sheriff ang bahay, paliwanag ni Marivic. Napatigil ang kamay ni Isabel. 48 hours? Pero hindi pa tayo handang ilabas ang lahat ng ebidensya sa korte. At si Victor, nasaan siya? Iyon ang problema. Si Victor Salvador ay biglang nawala.
Hindi siya sumasagot sa mga tawag ko simula kaninang umaga. Sagot ni Marivic na may halong kaba. Isabel, kung hindi tayo kikilos ngayon, maaaring makuha ng bangko ang Villa Carmina at maibenta ito sa auction. Kapag nangyari iyon, magiging mahaba at mahirap ang proseso para mabawi mo ang kumpanya mo. Tumayo si Isabel. Ang katahimikan ng kanyang pagkakaupo kanina ay napalitan ng isang matinding tensyon. 48 oras. Iyon na lamang ang natitirang panahon para iligtas ang kanyang pamanang yaman mula sa kasakiman ng pamilya Del Mundo at sa malupit na kamay ng batas. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, determinadong sabi ni Isabel. Kung kailangang ako mismo ang humarap sa mga inspektor ng bangko, gagawin ko. Kung kailangang makita nila ang tunay na mukha ni Rodrigo Del Mundo sa harap ng lahat, mangyayari iyon. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang malakas na tunog ng busina ng sasakyan ang narinig mula sa ibaba ng apartment. Sumilip si Marivic sa bintana at nanlaki ang kanyang mga mata. Isabel, si Rodrigo, nandito siya sa ibaba at hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Doña Celestina at ilang mga lalaking mukhang mga goons, ulat ni Marivic. Ang kaba sa dibdib ni Isabel ay tila isang tambol na mabilis na tumitibok. Alam ni Rodrigo kung nasaan siya at mukhang hindi ito napunta para humingi ng tawad. Anong gagawin natin? Tanong ni Marivic habang dahan-dahang kinukuha ang kanyang telepono para tumawag ng tulong. Tumingin si Isabel sa kanyang sketchpad pagkatapos ay sasingsing sa kanyang daliri. Ang takot na dati ay lumulunod sa kanya ay wala na doon. Ang tanging natira ay ang malamig na katotohanan na ang laban ay hindi na maiiwasan. Hayaan mo silang umakyat, Marivic, sabi ni Isabel. Panahon na para tapusin ang palabas na sinimulan nila. Sa ibaba, ang tunog ng mabibigat na yabag sa hagdanan ay nagsimulang umalingaw-ngaw, papalapit ng papalapit sa kanilang pintuan. Ang bawat hakbang ay tila isang banta ng karahasan na pilit nilang itinatago sa likod ng kanilang mga pangalan. Ano ang kailangan ni Rodrigo sa gitna ng kanyang desperasyon? At nasaan si Victor Salvador sa oras na pinakakailangan siya ni Isabel? Isang katanungan ang naiwan sa pintuan. Handa ba si Isabel na harapin ang pamilyang nanira sa kanya ng mag-isa? O ang 48 oras na palugit ay magiging huling sandali niya bilang may-ari ng Villa Carmina? Buksan mo itong pinto, Isabel. Huwag kang magkunwaring biktima dahil alam nating lahat na nagnanakaw ka lang ng atensyon. Ang boses ni Rodrigo ay tila isang marahas na kaskas ng bakal sa gitna ng katahimikan ng apartment. Ang bawat pagtama ng kanyang kamao sa kahoy na pinto ay lumilikha ng isang mabigat na yanig na tila ba ang buong gusali ay unti-unting guguho. Walang preno ang kanyang galit, walang bakas ng kahihiyan. Sa likod ng bawat kalabog ay ang desperasyon ng isang lalaking malapit ng malunod sa sarili niyang mga pagkakamali. Sa loob ng silid, dahan-dahang binitawan ni Isabel ang kanyang lapis. Tiningnan niya ang kanyang mga palad. Ang mga palad na sa loob ng 5 taon ay nagsilbi, naglinis at nagluto para sa pamilyang nasa labas ng pintong iyon. Kanina lang, ang mga kamay na ito ay muling natutong gumuhit ng mga pangarap sa ibabaw ng papel. Ngunit ngayon, ang panginginig ng kanyang mga daliri ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang malamig na puot na unti-unting nagpapatigas sa kanyang kalooban. Huwag mong bubuksan, Isabel. Tatawag ako ng pulis. Huwag mong bubuksan, Isabel. Tatawag ako ng pulis. Bulong ni Marivic. Ang kanyang boses ay nanginginig habang pilit na pinipindot ang mga numero sa kanyang telepono. Ngunit umiling si Isabel. May isang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Isang lakas na hindi nanggaling sa galit, kundi sa katotohanang wala na siyang dapat pang ikatakot. Tumayo siya, dahan-dahang inayos ang kanyang damit, at humakbang patungo sa pintuan. Ang bawat yabag ng kanyang paa sa sahig ay tila isang deklarasyon ng digmaan.
Sa isang marahang pag-ikot ng lock, bumukas ang pinto. Ang galit na mukha ni Rodrigo ang tumambad sa kanya. Ang kanyang asawa ay tila isang hayop na nawalan ng katinuan. Pawisan, gusot ang damit, at ang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Sa likuran niya, nakatayo si Doña Celestina. Suot ang kanyang mamahaling alahas na tila ba ang ginto ay makakapagtago sa dumi ng kanyang budhi. Kasama rin nila ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na ang mga bisig ay puno ng tattoo at ang mga tingin ay tila nagbabanta ng karahasan. Sa wakas, nagpakita rin ang taksil. Singhal ni Doña Celestina habang pilit na sumisilip sa loob ng apartment. Akala mo ba makakatakas ka sa amin? Akala mo ba matatago mo ang mga dokumentong ninakaw mo? Wala akong ninakaw sa inyo, Doña Celestina. Ang boses ni Isabel ay tila isang malamig na agos ng tubig sa gitna ng naglalayab na apoy. Ang Villa Carmina ay hindi kailanman naging inyo. Pumasok kayo bilang mga panauhin at lumabas kayo bilang mga magnanakaw. Isang malakas na sampal ang muntik nang dumapo sa mukha ni Isabel kung hindi lamang mabilis na naharangan ni Marivic ang braso ni Rodrigo. Huwag kang magmalinis, Isabel. Sigaw ni Rodrigo, ang kanyang boses ay basag na. Kailangan ko ang pirma mo. Ngayon din, ang bangko ay nasa pintuan na namin. Kapag hindi mo pinirmahan itong ulat ng pagsasalin ng ari-arian, mawawala ang lahat sa akin. Ikukulong nila ako. Inilabas ni Rodrigo ang isang lukot-lukot na papel mula sa kanyang bulsa. Ito ang dokumentong magpapatunay na ang Zafra Living Design ay kusang loob na ibinibigay ang Villa Carmina sa pamilya Del Mundo bilang kabayaran sa utang na hindi naman naganap. Tiningnan ni Isabel ang papel. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rodrigo. Ang mga matang dati niyang pinaniwala ang puno ng pag-ibig. Rodrigo, 5 taon akong naging bulag. 5 taon kong ibinigay ang lahat para lang maging sapat sa paningin niyo. Bulong ni Isabel. Ang bawat salita niya ay tila isang karayom na tumutusok sa natitirang konsensya ng lalaki. Pero noong itinapon niyo ako sa ulan, noong mas pinili niyo ang pera kaysa sa asawa niyo, doon ko naintindihan. Hindi niyo ako kailangan. Ang kailangan niyo ay ang yaman na pilit niyo ring sinisira. Pirmahan mo na yan, Isabel. Huwag kang maging madamot. Ang muling pagsalakay ni Doña Celestina. Kami ang nagpakain sa'yo. Utang na loob mo sa amin ang buhay mo. Utang na loob? Bahagyang tumawa si Isabel, isang tawang puno ng pait. Ang utang na loob ay binabayaran ng pasasalamat, hindi ng pagnanakaw. Doña Celestina, ang singsing ng nanay ko na kinuha niyo. Iyon na ang huling kabayaran sa lahat ng pagkain na ibinigay niyo sa akin. Wala na tayong utang sa isa't isa. Pirmahan mo ito o sisiguraduhin kong hindi ka makakalabas ng buhay sa gusaling ito. Pagbabanta ni Rodrigo habang binibigyan ng hudyat ang dalawang lalaking kasama niya. Dahan-dahang humakbang ang mga ito papasok na naging dahilan ng pag-atras ni Marivic sa takot. Ngunit nanatiling matatag si Isabel. Kinuha niya ang papel mula sa kamay ni Rodrigo. Sa isang saglit, umasa ang lalaki na nagtagumpay siya. Nakita ni Isabel ang kislap ng sakim sa mga mata ni Rodrigo. Dahan-dahan, sa harap ng pamilya Del Mundo, pinunit ni Isabel ang papel. Una sa gitna. Pagkatapos ay naging maliliit na piraso hanggang sa ang dokumento ay maging tila mga puting talulot na nalaglag sa sahig, humahalo sa dumi ng kanilang mga sapatos. Hinding-hindi ko pipirmahan ang sarili kong kamatayan, Rodrigo, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay matigas pa sa semento. Ang katahimikan sa pasilyo ay tila naging isang bomba na handa ng sumabog. Ang mukha ni Rodrigo ay naging kulay ube sa tindi ng galit. Itinaas niya ang kanyang kamay para saktan si Isabel, ngunit bago pa man ito bumagsak, isang malakas na yabag ng mga sapatos ang narinig mula sa dulo ng hagdanan. Isang tinig na puno ng awtoridad
ang pumutol sa tensyon. I wouldn't do that if I were you, Mr. Del Mundo. Lumingon ang lahat. Nakatayo doon si Victor Salvador, kasama ang tatlong lalaking nakasuot ng uniforme ng National Bureau of Investigation, NBI. Ang kanyang mukha ay tila isang pader ng yelo at sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang asul na folder. Victor! Ang bulong ni Rodrigo na biglang nanghina ang mga tuhod. Ang 48 oras na palugit ay tapos na. Rodrigo, wika ni Victor habang dahan-dahang lumalapit kay Isabel na tila ba pinoprotektahan ito mula sa maruming hangin na dala ng mga Del Mundo. At ayon sa mga dokumentong hawak ko, ang forgery na ginawa mo sa loan ay hindi na lamang usaping sibil. Ito ay usaping kriminal. Nanginig ang buong katawan ni Doña Celestina. Ang kanyang pagiging matikas ay biglang gumuho. Wala kayong ebidensya. Pagsasabuatan ito. Ebidensya? Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Victor. Inabot niya ang folder kay Isabel. Miss Zafra, narito ang record ng lahat ng illegal transfers na ginawa ni Rodrigo mula sa kumpanya mo patungo sa mga dummy accounts ng kanyang ina sa loob ng 3 taon. We have everything. Tumingin si Isabel sa folder pagkatapos ay sa kanyang asawa na ngayon ay mukhang isang basang sisiw sa harap ng batas. Ang tagumpay ay nasa kanyang mga kamay na. Ngunit bakit tila may mabigat pa ring nakadagan sa kanyang dibdib? Ngunit bago pa man makapagsalita si Isabel, biglang lumuhod si Rodrigo sa kanyang harapan. Hinawakan nito ang laylayan ng kanyang damit. Ang muka ay basang-basa ng luha ng pagkukunwari. Isabel, please, para sa pagsasama natin, huwag mo akong ipakulong. Gagawin ko ang lahat. Aalis na kami sa Villa Carmina. Ibabalik ko ang lahat. Tiningnan ni Isabel ang lalaking dati niyang minahal nang higit pa sa kanyang sarili. Sa mga sandaling iyon, ang huling hibla ng kanyang pagiging martir ay tuluyan ng naputol. Ngunit bago siya makasagot, isang nakakabinging ingay ng sirena ng pulis ang narinig mula sa labas ng apartment, papalapit ng papalapit. Huli na ang lahat para sa pagsisisi, Rodrigo. Bulong ni Isabel habang dahan-dahang inaalis ang kanyang damit sa pagkakahawak ng lalaki. Ngunit ang cliffhanger ay hindi doon nagtatapos. Sa gitna ng kaguluhan, habang kinakabitan ng posa si Rodrigo, lumapit si Victor kay Isabel at bumulong sa kanyang tenga, sapat na para siya lang ang makarinig. The house is safe, Isabel, but the investigation revealed something else. Something about your parents' accident 10 years ago. It wasn't an accident, and it involves the Del Mundo family more than you think. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Ang mundo niya na akala niya ay nagsisimula nang bumangon ay muling yanig ng isang katotohanang mas madilim pa sa kahit anong bagyo. Sino ba talaga ang pamilya Del Mundo sa buhay niya? At ano ang tunay na papel ni Victor Salvador sa pagbubunyag ng mga sikretong matagal nang nakabaon sa ilalim ng Villa Carmina? Isang panibagong sugat ang nabuksan at ang laban ni Isabel para sa hustisya ay kasisimula pa lamang. Huwag mong isiping tapos na ang lahat, Isabel. Ang dugong dumanak 10 taon na, ang nakalilipas ay hinding-hindi mabubura ng kahit anong pirasong papel. Ang mga huling salita ni Rodrigo bago siya isakay sa loob ng sasakyan ng mga awtoridad ay tila isang malamig na hanging pumasok sa loob ng apartment, nagdadala ng amoy ng kamatayan at nabubulok na lihim. Nakatayo si Isabel sa gitna ng hallway, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa asul na folder na ibinigay ni Victor. Ang bawat salita ng lalaki kanina ay tila isang malakas na dagok na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Ang aksidente ng kanyang mga magulang, ang trahedyang nag-iwan sa kanya na nag-iisa sa mundo, ay hindi pala isang malupit na biro ng tadhana. Ito ay isang planadong krimen. Naramdaman ni Isabel ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na palihan na humahampas sa kanyang dibdib
masakit at nakakapanghina. Ang hallway na dati ay tila ligtas na kanlungan ay biglang naging makipot. Tila ba ang mga dingding ay dahan-dahang lumalapit para saktan siya. Ang vovon na naramdaman niya noong gabing pinalayas siya ay wala pa sa kalingkingan ng galit at sakit na nararamdaman niya ngayon. Isabel, huminga ka ng malalim. Ang boses ni Victor ay malapit sa kanyang pandinig. Kalmado ngunit puno ng pag-aalala. Naramdaman niya ang marahang paghawak ng lalaki sa kanyang balikat. Isang hawak na tila nagsisilbing angkla sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng kanyang isipan. Totoo ba ito, Victor? Bulong ni Isabel. Ang kanyang tinig ay tuyo. Tila isang lupang matagal nang hindi nadidiligan ng ulan. Ang pamilyang pinagsilbihan ko, ang pamilyang itinuring kong akin matapos mawala ang mga magulang ko. Sila ba ang dahilan kung bakit ako naging ulila? Hindi agad sumagot si Victor. Sa halip, iginaya niya si Isabel pabalik sa loob ng apartment. Ang mga dokumentong yan ay mga ulat mula sa isang pribadong investigador na kinuha ko noon pa. May mga transaksyon sa bangko ni Doña Celestina na nagpapakita ng malaking kabayaran sa isang mekaniko ilang araw bago ang insidente. Ang mekanikong yon ang huling humawak sa sasakyan ng mga magulang mo. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng Villa Carmina, ang katahimikan ay binalot ng isang marahas na kaguluhan. Wala na ang marangyang musika at ang tawanan ng mga bisita. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagbukas at pagsasara ng mga drawer at ang kalabog ng mga maleta. Si Sheila, ang babaeng akala ni Rodrigo ay magiging katuwang niya sa bagong buhay, ay abala sa paghakot ng lahat ng alahas at cash na makikita niya sa loob ng master bedroom. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap ng sakim. Hindi na alintana ang katotohanang ang lalaking nagbigay sa kanya ng lahat ay nasa likod na ng rehas. Wala nang mapapala dito. Burned out na ang pamilyang ito. Bulong ni Sheila sa sarili habang mabilis na isinisilid ang isang gintong relo sa kanyang bag. Ang bawat kilos niya ay tila isang anino na nagnanakaw sa gitna ng gabi. Walang katapatan, walang pag-ibig. Tanging ang instinct ng isang buwaya ang nangingibabaw. Anong ginagawa mo? Ang boses ni Doña Celestina ay tila isang galing sa hukay, nanggagaling sa pintuan. Napatigil si Sheila. Lumingon siya at nakita ang matanda na nakasuot pa rin ng kanyang mamahaling bestido. Ngunit ang buhok nito ay gusot-gusot at ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Aalis na ako, tita. Ayoko nang madamay sa dumi niyo. Isinama na si Rodrigo at siguradong isusunod na kayo. Magnanakaw ka. Ibalik mo ang lahat ng yan. Isang marahas na sigaw ang kumawala sa mga labi ni Celestina habang pilit na sinusugod ang babae. Nagkaroon ng isang marahas na tulakan sa gitna ng silid. Ang tunog ng pagbagsak ng isang mamahaling lamp sa sahig ay naging hudyat ng tuluyang pagkabasag ng kanilang relasyon. Ang porcelain ay nagkadurog-durog, tila ba ang mismong pundasyon ng Villa Carmina ay unti-unti nang naglalaho. Bitawan mo ako, matandang desperada. Itinulak ng malakas ni Sheila si Celestina na naging dahilan ng pagbagsak ng matanda sa matigas na sahig. Ang tunog ng pagkakauntog ng likod ni Celestina sa kahoy ay tila isang babala na wala nang natitirang lakas sa kanyang katawan. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Kung hindi ka naging masyadong sakim, hindi sana tayo aabot sa ganito. Ngayon, magdusa ka sa mansyong ito na ikaw lang ang tao. Iiwan ko sa iyo ang mga dingding na ito. Tutal, iyan lang naman ang mahalaga sa iyo, di ba? Bit-bit ang dalawang malaking bag na puno ng ninakaw na kayamanan. Mabilis na lumabas si Sheila ng kwarto. Ang tunog ng kanyang nagmamadaling mga hakbang sa pasilyo ay dahan-dahang naglaho, kasabay ng tunog ng humaharurot na sasakyan sa labas. Naiwan si Doña Celestina sa sahig, nakatingala sa kisame ng Villa Carmina na siya mismo ang nagpumilit na angkinin. Ang bawat dekorasyong ginto, ang bawat chandelier na kumikinang
ay tila mga matang nangungutya sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging mas nakakabingi pa kaysa sa kahit anong sigaw. Siya ang reyna ng bahay na ito. Ngunit ngayon, siya ay isang reynang walang kaharian, walang kamag-anak, at higit sa lahat, walang dangal. Sa apartment ni Marivic, dahan-dahang binuksan ni Isabel ang asul na folder. Ang bawat pahina ay tila isang piraso ng matalim na bubog na sumusugat sa kanyang mga daliri. Doon, nakita niya ang kopya ng isang lumang bank statement. Isang malaking halaga ang inilabas mula sa account ni Doña Celestina ilang araw bago ang aksidente ng kanyang mga magulang. At ang mas nakakapanghina, ang pangalan ng tatanggap ng pera ay ang mismong mekanikong huling humawak sa preno ng sasakyan ng pamilya Zafra. Ang preno! Sinabihan nila ako noon na minalas lang kami dahil sa ulan. Bulong ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang manlabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Pero ang totoo, binayaran nila ang buhay ng mga magulang ko para lang makuha ang kumpanya at ang lupang ito. Ginamit nila ang pagkamatay nila para maging swerte ang pamilya Del Mundo. Hinawakan ni Victor ang malamig na kamay ni Isabel. Ang init mula sa palad ng lalaki ay tila isang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang katinuan. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit, Isabel. Nandito ako. Hindi kita iiwan hanggang hindi natatapos ang laban na ito. Ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa kanila, kundi tungkol sa pagbawi mo sa lahat ng ninakaw nila sa iyong pagkatao. Tumingin si Isabel sa kanyang singsing, ang perlas na tila naging saksi sa lahat ng pait. Isang golden moment ng katahimikan ang namayani. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at naramdaman ang presensya ng kanyang ina at ama. Hindi na siya ang batang babaeng umiiyak sa harap ng puntod. Siya na ang babaeng handang magpatupad ng hatol. Victor, kailangan nating pumunta sa Villa Carmina, wika ni Isabel. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng panginginig. Ito ay malamig, matatag at puno ng determinasyon. Gusto kong makita ang mukha ni Doña Celestina kapag nalaman niyang hindi lang ang bahay ang kukunin ko sa kanya, kundi ang huling hibla ng kanyang kalayaan. Handa ka na ba? Tanong ni Victor. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga sa katapangan ng babaeng nasa harap niya. Higit pa sa handa, sagot ni Isabel habang kinukuha ang kanyang bag. Habang papaalis sila sa apartment, muling tumunog ang cellphone ni Marivic. Isang tawag mula sa ospital. Marivic? Si Doña Celestina. Itinakbo raw sa emergency room. Inatake sa puso matapos siyang mahanap ng mga katulong na nakahandusay sa sahig ng Villa Carmina. Ulat ni Marivic. Ang boses ay puno ng gulat. Napatigil si Isabel sa tapat ng pinto. Ang karma ay mabilis na dumarating. Tila isang daluyong na hindi mapipigilan. Ngunit ang cliffhanger ay hindi ang pagkakasakit ng matanda. Wait, Isabel, habol ni Marivic. May isa pang balita. Si Rodrigo, nakatakas siya habang inililipat sa city jail. May mga armadong lalaki na humarang sa convoy. Ang lamig na naramdaman ni Isabel kanina ay biglang naging isang matinding kaba. Nakatakas si Rodrigo at kung meron mang isang bagay na alam ni Isabel tungkol sa kanyang asawa, ito ay ang katotohanang hindi ito titigil hanggang hindi siya nakakaganti. Sino ang mga armadong lalaki na tumulong kay Rodrigo? At sa gitna ng pagkakasakit ni Doña Celestina, mayroon pa bang mas malalim na anino ang nagmamanipula sa lahat mula sa likuran? Ang gabi ay tila lalong nagdilim at ang Villa Carmina ay nananatiling nakatayo sa malayo. Tila isang tahimik na saksi sa isang madugong nakaraan na malapit ng muling mabuhay. Walang amoy na mas sumasangsang kaysa sa amoy ng isang bahay na puno ng kasinungalingan, kahit pabalutin mo ito ng pinakamamahaling pabango sa mundo. Ang mga hakbang ni Isabel sa marmol na sahig ng Villa Carmina
ay lumilikha ng isang malalim na alingawngaw sa loob ng malawak at bakanteng salas. Ang bawat tunog ay tila isang pagtuktok sa mga pintuan ng nakaraan, humihingi ng katarungan para sa 5 taong pananahimik. Ngayon, wala na ang boses ni Doña Celestina na nangingibabaw. Wala na ang mabibigat na yabag ni Rodrigo na nagdadala ng takot sa kanyang dibdib. Ang mansyon na dati ay tila isang magandang kulungan ay isa na ngayong malamig at tahimik na monumento ng pagkakanulo. Dahan-dahang hinaplos ni Isabel ang sandalan ng sofa na gawa sa mamahaling velvet. Nararamdaman niya ang maliliit na butil ng alabok sa kanyang mga daliri. Isang patunay na sa loob lamang ng ilang araw na pagkawala ng mga mapangaping may-ari, ang karangyaan ng bahay ay nagsimula ng kumpas. Ang Vovon na naramdaman niya noong gabing pinalayas siya sa ulan ay tila unti-unting napapalitan ng isang matigas na kapayapaan. Ngunit sa likod ng kapayapaang yon, may isang kaba na hindi maalis-alis, tila isang aninong nakabuntot sa bawat kilos niya. "You're finally home, Isabel." Ang boses ni Victor ay bumasag sa katahimikan. Nakatayo ang lalaki sa may pintuan. Ang kanyang anino ay mahaba at tila nagbibigay ng proteksyon sa buong silid. Lumingon si Isabel. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit nagniningning sa determinasyon. "Tahanan?" "Hindi ko na alam kung matatawag ko pa itong tahanan, Victor. Para sa akin, ang Villa Carmina ay isang libingan na ngayon. Ang libingan ng tiwala ko sa pamilyang itinuring kong akin. Huwag mong hayaang ang mga multo ng pamilya Del Mundo ang magmay-ari ng lugar na ito. Ikaw ang nagdisenyo nito, Isabel. Ibinuhos mo rito ang kaluluwa mo bago pa nila ito dinumihan." Paalala ni Victor habang dahan-dahang lumalapit. Inabot niya ang isang susi. Isang gintong susi na kinuha mula sa mga gamit ni Doña Celestina sa ospital. Ito ang susi sa secret vault sa loob ng master bedroom. Naniniwala akong naroon ang mga sagot na hinahanap mo. Umakyat si Isabel sa itaas. Ang bawat baitang ng hagdanan ay tila isang paglalakbay pabalik sa gabi ng anibersaryo. Pagpasok niya sa dating kwarto ni na Celestina, ang amoy ng gamot at lumang alahas ay sumalubong sa kanya. Sa likod ng isang malaking painting ng mga Del Mundo, natagpuan niya ang maliit na vault. Sa bawat pag-ikot ng dial, ang tibok ng puso ni Isabel ay tila nakikipagpaligsahan sa tunog ng mekanismo ng bakal. Nang tuluyang bumukas ang pinto ng vault, hindi mga tumpok ng ginto o bundle ng pera ang bumulad sa kanya. Sa halip, isang maliit na wooden box na may selyo ng pamilya Zafra ang naroon. Nanginginig ang mga kamay ni Isabel habang binubuksan ang box. Sa loob nito ay ang huling testamento ng kanyang ama at isang sulat na may bahid ng tuyong dugo. Binasa ni Isabel ang nilalaman nito at ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumatama sa kanyang katinuan. Ang kanyang ama ay may balak ng bawiin ang lahat ng suportang pinansyal sa pamilya Del Mundo bago mangyari ang aksidente dahil nalaman nito ang tungkol sa pagnanakaw ni Celestina sa pondo ng kumpanya. Pinatay nila sila para hindi mabunyag ang dumi nila. Bulong ni Isabel, ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa papel. Hindi lang sila magnanakaw, mga mamamatay tao sila. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang kakaibang tunog ang narinig ni Isabel mula sa labas ng bintana. Isang tunog ng mabilis na pagharurot ng makina na biglang huminto sa harap ng gate ng Villa Carmina. Mabilis na tumakbo si Isabel sa balkonahe. Sa ibaba, nakita niya ang isang itim na van. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang ilang mga lalaking nakasuot ng maskara. At sa gitna nila, nakita niya ang isang pamilyar na figura, si Rodrigo. Bagaman may mga benda sa muka at mukhang bugbog sarado, ang mga mata nito ay punong-puno ng demonyong galit habang nakatingala sa balkonahe, direkta sa kinaroroonan ni Isabel. "Isabel!" Ang sigaw ni Rodrigo ay tila isang ungol ng isang hayop na nasugatan. "Akala mo ba matatapos ang lahat sa pagpapakulong sa akin?
Akin ang mansyong ito. Akin ang lahat. Kung hindi ko ito makukuha, walang makikinabang nito. Sa isang iglap, nakita ni Isabel ang hawak ni Rodrigo. Isang bote na may mitya at apoy. Isang Molotov cocktail. Bago pa man makasigaw si Isabel para tawagin si Victor, inihagis na ni Rodrigo ang bote sa bintana ng unang palapag. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin ay sinundan ng isang mabilis na paglalayab ng apoy sa kurtina ng salas. Ang mansyong pinangarap ni Isabel, ang kanyang obra maestra, ay nagsimulang lamunin ng galit ng lalaking minahal niya noon. "Victor! Si Rodrigo!" Sigaw ni Isabel habang nagmamadaling bumaba ng hagdan. Hindi alintana ang usok na nagsisimulang bumalot sa pasilyo. Nakarating siya sa baba at nakita si Victor na nakikipagpalitan ng putok sa mga tauhan ni Rodrigo sa labas. Ngunit ang apoy ay mabilis na kumakalat, tila ba ang Villa Carmina mismo ay gustong magpatiwakal kasama ang mga lihim nito. "Isabel! Lumabas ka na rito! Masyadong mapanganib!" Utos ni Victor habang pinoprotektahan ang sarili sa likod ng isang malaking haligi. Ngunit napatigil si Isabel nang makita niya si Rodrigo na pumasok sa loob ng nasusunog na bahay, dala ang isang baril. Ang mukha nito ay tila isang baliw na tumatawa sa gitna ng impyerno. "Dito tayo nagsimula, Isabel. Dito rin tayo matatapos." Ang huling sigaw ni Rodrigo bago ang isang malakas na pagsabog mula sa kusina ang nagpayanig sa buong pundasyon ng mansyon. Sino ang makakaligtas sa gitna ng naglalayab na Villa Carmina? At ang katotohanang hawak ni Jezabel ay tuluyan na bang malalamon ng apoy bago pa ito makarating sa batas? Isang katanungan ang naiwan sa gitna ng usok. Mas mahalaga ba ang buhay kaysa sa pagbawi sa isang nakaraang puno ng dugo? Mamatay tayong dalawa rito, Isabel. Kung hindi ka magiging akin, mas mabuting maging abo na lang tayong pareho sa bahay na ito. Ang boses ni Rodrigo ay hindi na tunog tao. Ito ay isang garalgal na pagsamo ng isang kaluluwang tuluyan ng nilamon ng dilim. Sa gitna ng naglalayab na sala, kung saan ang mga kurtinang luma ay nagiging mga dambuhalang dila ng apoy, nakatayo si Rodrigo na tila isang aninong sumasayaw sa impyerno. Ang usok ay naging isang makapal at itim na kumot na sumasakal sa bawat hininga ni Isabel. Ang init ay hindi na lamang nararamdaman sa balat. Ito ay tila isang bigat na dumadagan sa kanyang dibdib. Sinusunog ang bawat alaala ng 5 taong pananatili niya sa loob ng Villa Carmina. Napaatras si Isabel. Ang kanyang likod ay sumandal sa mainit na pader. Ang kanyang mga mata ay mahapdi. Hindi lamang dahil sa usok, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang ang lalaking huling pinagkatiwalaan niya ay handang sunugin ang lahat, pati na ang sarili nito, para lamang sa isang huwad na kapangyarihan. Hawak-hawak ni Isabel sa kanyang dibdib ang maliit na wooden box na naglalaman ng katotohanan tungkol sa kanyang mga magulang. Ito na lamang ang tanging bagay na mahalaga sa kanya sa loob ng nagbabagang mansyong ito. "Rodrigo, itigil mo na ito. Hindi na ito tungkol sa bahay. Tao ka pa ba?" Ang sigaw ni Isabel, bagaman ang kanyang boses ay halos lamunin na ng dagundong ng apoy na kumakain sa mga kisameng kahoy. Isang baliw na tawa ang isinagot ni Rodrigo habang iwinagayway ang kanyang baril. Ang kanyang mukha ay may mga bakas ng uling at dugo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. "Tao, matagal na akong namatay, Isabel. Pinatay niyo ako nang kunin niyo ang lahat sa akin. Ang Villa Carmina ang buhay ko. Wala akong pakialam sa katarungan. Wala akong pakialam sa mga magulang mo." Sa bawat hakbang ni Rodrigo papalapit, ang pundasyon ng bahay ay tila sumasabay sa kanyang pagbagsak. Ang tunog ng pagkabali ng malalaking poste sa itaas ay tila isang babala na ang buong gusali ay malapit ng gumuho. Ngunit bago pa man makalapit si Rodrigo, isang mabilis na figura ang lumitaw mula sa makapal na usok. "Bitawan mo ang baril, Rodrigo."
Ang boses ni Victor ay puno ng awtoridad, bagaman bakas ang hirap sa kanyang paghinga. Hindi na nag-isip si Rodrigo. Itinutok niya ang baril kay Victor, ngunit bago pa man niya makalabit ang gatilyo, isang malakas na pagbagsak ng isang nagbabagang chandelier mula sa kisame ang humarang sa pagitan nila. Ang tunog ng pagkabasag ng mga kristal ay humalo sa ingay ng naglalayab na apoy. Ang apoy ay biglang tumalon patungo sa direksyon ni Rodrigo. Tila ba ang mismong Villa Carmina ay may sariling isip at pinipiling parusahan ang lalaking nagdala ng dumi sa loob nito. "Isabel! Halika rito! Ngayon na!" Sigaw ni Victor habang pilit na inaabot ang kamay ng dalaga sa gitna ng naglalayab na harang. Tumalon si Isabel sa gitna ng panganib. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa palad ni Victor. Ang init ng balat ng lalaki ay tila isang tanging buhay na bagay sa gitna ng kamatayang nakapaligid sa kanila. Sabay silang tumakbo patungo sa pintuan sa likod, habang sa likuran nila, narinig ni Isabel ang huling sigaw ni Rodrigo. Hindi na ito sigaw ng galit, kundi isang hiyaw ng matinding takot, habang ang mga nagbabagang kahoy ay dahan-dahang bumabagsak sa kinaroroonan nito. Nakarating sila sa labas, sa malamig na damuhan, kung saan unang beses na itinapon si Isabel sa ulan. Bumagsak si Isabel sa lupa, hinihingal, habang ang sariwang hangin ay pilit na bumubuhay sa kanyang nanlalambot na katawan. Lumingon siya sa Villa Carmina. Ang mansyong naging simbolo ng kanyang pagiging martir, ang kanyang obra maestra, ay isa na ngayong dambuhalang sulo sa gitna ng kadiliman ng Bacolod. Ang bawat bintana ay naglalabas ng apoy, tila mga matang umiiyak ng dugo. Ang bawat bahagi ng bahay na pinaghirapan ni Isabel ay dahan-dahang nagiging abo, humahalo sa hangin at naglalaho sa dilim. Kasama ng pagguho ng mga dingding ay ang pagguho rin ng lahat ng sakit, lahat ng panlalait, at lahat ng kasinungalingang itinanim ng mga Del Mundo. "Tapos na, Isabel. Wala na silang makukuha pa sa'yo," bulong ni Victor habang dahan-dahang binalot ng kanyang jacket ang nanginginig na balikat ng dalaga. Tiningnan ni Isabel ang wooden box na hawak niya. Ligtas ito. Ang katotohanan ay ligtas. Lumingon siya sa nasusunog na mansyon at nakita ang isang figura sa malayo, si Doña Celestina. Nakararating lang mula sa ospital, nakaluhod sa tapat ng gate habang humahagulgol habang pinapanood ang kanyang palasyo na nagiging alabok. Walang lumalapit sa matanda. Lahat ay nakatingin lamang sa apoy. Ang karangyaan na ipinagmalaki nito habang buhay ay naging abo sa loob lamang ng isang oras. "Ang aking bahay, ang aking anak," ang tanging maririnig na bulong ni Celestina sa gitna ng ingay ng mga bumbero at sirena. Ngunit ang cliffhanger ay hindi ang pagtatapos ng apoy. Habang nakaupo si Isabel sa tabi ni Victor, isang pulis ang lumapit sa kanila. "Miss Zafra, kailangan niyo pong sumama sa amin sa presinto. May natagpuan kaming bangkay sa loob ng nasusunog na bahay, pero hindi ito si Rodrigo Del Mundo. Ang bangkay ay nakilala bilang si Sheila, ang babaeng kasama ni Rodrigo. Nakita siya sa loob ng vault. Tila ba sinubukan niyang kunin ang huling natitirang yaman bago siya naabutan ng apoy." Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Kung si Sheila ang nahanap sa loob, nasaan si Rodrigo? At si Rodrigo? Tanong ni Victor. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. "Nawawala si Rodrigo Del Mundo, sir. Ayon sa mga saksi, may isang sasakyan na humablot sa kanya mula sa likod ng bahay bago pa man tuluyang gumuho ang salas. Mukhang may mga taong mas makapangyarihan pa sa kanya ang nagligtas sa kanya. O baka naman, kinuha siya para sa ibang dahilan." Ang kaba sa dibdib ni Isabel ay muling bumalik. Hindi pa tapos ang lahat. Ang Villa Carmina ay abo na, pero ang demonyong sumira sa buhay niya ay malaya pa rin sa labas. Dala ang galit ng isang lalaking wala nang natitirang mawawala. Sino ang nagligtas kay Rodrigo? At sa pagkawala ng kanyang tahanan, saan nalulugar si Isabel sa mundong tila ayaw siyang tantanan ng panganib?
Isang bagong kabanata ang nagbubukas at ang apoy na tumupok sa Villa Carmina ay simula pa lamang ng isang mas malaking sunog na kailangang harapin ni Isabel. May mga bagay na kailangang mamatay upang mabigyang daan ng muling pagsilang. Ang abo ng Villa Carmina ay hindi katapusan, kundi ang pataba sa lupang aking tataniman ng bagong pag-asa. Ang sinag ng umaga ay tumama sa mga itim na kalansay ng Villa Carmina, ang dating puting pader na kinaiinggitan ng buong Bacolod ay isa na lamang maitim na alaala na nababalutan ng makapal na uling. Ang amoy ng sunog na kahoy at natunaw na plastik ay humahalo sa sariwang hangin ng dagat, lumilikha ng isang kakaibang halimuyak ng pagkawasak at kalayaan. Nakatayo si Isabel sa labas ng gate, suot ang isang simpleng puting damit na tila sumisimbolo sa kanyang malinis na konsensya. Sa kanyang tabi ay si Victor, tahimik na nakamasid. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na handang sumalag sa anumang natitirang sakit. Sa di kalayuan, nakaupo sa isang monoblock chair na ipinahiram ng mga barangay tanod, si Doña Celestina. Ang matandang babae na dati ay hindi lumalabas ng bahay nang walang suot na alahas at mamahaling pabango, ay nakabalot ngayon sa isang lumang kumot. Ang kanyang mga mata ay blangko, nakatitig sa gumuhong mansyon, tila hinihintay na muling mabuo ang kanyang nawalang kaharian. Lumapit si Isabel sa matanda. Ang tunog ng kanyang mga yapak sa graba ay nagpalingon kay Celestina. Sa isang iglap, ang blangkong tingin ng matanda ay napalitan ng isang desperadong pag-asa. Isabel, anak. Ang boses ni Celestina ay garalgal at mahina. Pilit siyang tumayo at kumapit sa braso ni Isabel. Ang kanyang mga kuko ay mahigpit na bumaon sa balat ng dalaga. Ang lupa. Ang lupa ay sa atin pa rin, hindi ba? Kung ibebenta natin ito, makakapagsimula tayong muli. Mabibili natin ang kalayaan ni Rodrigo. Parang awa mo na. Huwag mo kaming pabayaan. Tinitigan ni Isabel ang mga kamay ng matanda. Ang parehong mga kamay na nagtulak sa kanya palabas ng gate noong gabing umuulan. Ang parehong mga kamay na nagnakaw ng singsing ng kanyang ina. Sa loob ng 5 taon, ang pagmamakaawa ng pamilyang ito ay ang kanyang naging kadena. Ngunit ngayon, habang tinitingnan niya ang abo ng Villa Carmina, naramdaman niya ang pagkalag ng huling link ng kadenang iyon. Dahan-dahang tinanggal ni Isabel ang mga kamay ni Celestina sa kanyang braso. Wala nang galit sa kanyang puso, tanging isang malalim na awa para sa isang taong hindi natutong makontento. Ang lupa ay ibebenta ko, Doña Celestina. Ang sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Ngunit ang bawat sentimo na makukuha ko ay didiretso sa pagbabayad ng mga utang na iniwan ni Rodrigo sa bangko at sa mga suppliers na niloko niya. Gagawin ko ito hindi para sa inyo, kundi para linisin ang pangalan ng Zafra Living Design. Ayokong may bahid ng dominyo ang kumpanyang ipinamana sa akin ng mga magulang ko. Nanlaki ang mga mata ni Celestina. At kami? Paano ako? Paano ang anak ko? Kayo. Tumingin si Isabel sa mga guho. Kayo ang pumili ng landas na ito. Ang natitira sa inyo ay ang inyong pangalan, na ngayon ay wala ng halaga sa Bacolod. Wala kayong makukuha ni isang kusing mula sa akin. Bago pa man makasagot si Celestina, lumapit si Victor at inabot ang isang dokumento kay Isabel. Ito ang deed of sale ng lupa na handa ng pirmahan. Sa likod ni Victor, may mga pulis na naghihintay para kunin ang salaysay ni Celestina tungkol sa iligal na transaksyon sa mekaniko 10 taon na ang nakakaraan. Victor, baling ni Isabel habang pumipirma sa dokumento. Nalaman mo na ba kung nasaan si Rodrigo? Totoo bang may nagligtas sa kanya? Tumango si Victor, ngunit ang kanyang muka ay seryoso. Hindi siya iniligtas, Isabel. Ang mga taong kumuha sa kanya ay mga tauhan ng sindikatong pinagkakautangan niya sa sugal.
mga utang na itinago niya sa'yo at sa ina niya. Kinuha siya hindi para tulungan, kundi para pagbayarin sa paraang hindi kayang gawin ng korte. Napasinghap si Celestina sa narinig. Napaupo siya sa lupa, humahagulgol habang tinatakpan ang kanyang mukha. Ang kanyang anak, ang kanyang prinsipe, ay nasa kamay na ng mga taong walang kinikilalang batas. Ito ay isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan, isang buhay ng walang hanggang pagbabayad at pagdurusa. Tumingin si Isabel sa malawak na karagatan sa likod ng nasunog na bahay. Ang hangin ay humihip, tinatangay ang abo palayo sa kanya. Wala na si Rodrigo, wala na ang bahay, wala na ang bigat. Tara na Isabel, yaya ni Victor, inaalok ang kanyang kamay. Hinihintay na tayo ng bago mong simula. Tinanggap ni Isabel ang kamay ni Victor. Ang init ng palad nito ay hindi nakakapaso, kundi nakakapagpanatag. Tinalikuran niya ang Villa Carmina nang walang paglingon. Iniwan niya si Doña Celestina sa gitna ng abo, isang reynang nag-iisa sa kanyang guhong kaharian, habang ang mga pulis ay dahan-dahang lumalapit upang ipataw ang huling hatol ng karma. Habang naglalakad sila palayo, naramdaman ni Isabel ang paggaan ng kanyang dibdib. Ang singsing sa kanyang daliri ay kumislap sa ilalim ng araw, tila isang mata ng kanyang ina na kumikindat mula sa langit. Saan tayo pupunta? Tanong ni Victor habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Ngumiti si Isabel, isang ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Sa lugar kung saan ako ang gumuguhit ng sarili kong tadhana. Ang cliffhanger ay hindi na isang banta ng panganib, kundi isang katanungan ng hinaharap. Sa pagkawala ng lahat, ano ang unang bagay na itatayo ni Isabel sa kanyang bagong buhay? At handa na ba ang kanyang puso na buksan ang pinto para sa isang taong tulad ni Victor? O mananatili itong nakasarado matapos ang lahat ng sakit? Ang abo ay lumipad sa hangin at sa wakas, si Isabel ay malaya na. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbawi sa mga nawala, kundi ang pagbuo ng isang bagay na hinding-hindi na mananakaw ng kahit sino, ang iyong sariling kapayapaan. Lumipas ang isang taon, at ang hangin sa Bacolod ay tila nagbago ng ihip. Sa isang malawak at maaliwalas na espasyo na nakaharap sa asul na karagatan, ang amoy ng bagong tabas na kahoy at sariwang pintura ay humahalo sa aroma ng kapeng barako. Nakasabit sa itaas ng pintuan ng isang simpleng karatula na gawa sa Narra, Zafra Design at Hope Atelier. Ito ang bagong kaharian ni Isabel, hindi isang mansyon na puno ng ginto at kasinungalingan, kundi isang santuwaryo ng sining at pag-asa. Sa loob, abala si Isabel sa pagtuturo sa isang grupo ng mga kababaihan. Karamihan sa kanila ay may mga pilat ng nakaraan, mga asawang iniwan, mga inang nawalan ng karapatan, mga babaeng minsan nang naniwalang wala silang halaga. Ngunit sa ilalim ng gabay ni Isabel, ang kanilang mga kamay na sanay sa pagluha ay natututo ng gumuhit ng magagandang disenyo. Lumapit si Isabel kay Mia, ang pinakabata sa kanyang mga estudyante. Nakita niyang nanginginig ang kamay ng dalaga habang hawak ang lapis at may mga luhang namumuo sa gilid ng mga mata nito dahil sa isang maling guhit sa plano. "Huwag kang umiyak, Mia," ang malamig na wika ni Isabel habang dahan-dahang ipinapatong ang kanyang kamay sa balikat ng dalaga. Sa arkitektura ng buhay, walang pagkakamaling hindi maitatama. Ang linyang ito na sa tingin mo ay dumi? Pwede nating itong gawing simula ng isang bagong pader, isang mas matibay na pundasyon. Tumingala si Mia at sa mga mata ng dalaga, nakita ni Isabel ang sarili niya noong gabing nasa waiting shed siya, takot at basag. Nginitian niya ito, isang nangiting puno ng init na tila nagsasabing, "Nagawa ko, kaya magagawa mo rin." Sa isang sulok ng atelier, tahimik na nakamasid si Victor. Nakasandal siya sa hamba ng pinto, hawak ang 2 tasa ng kape.
Ang kanyang mga mata ay hindi maalis kay Isabel. Sa loob ng nakalipas na taon, naging sandalan siya ni Jezebel, hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang katuwang na naghihintay na kusa siyang lumipad. Walang pagmamadali, walang puwersahan. Ang pag-ibig na namuo sa pagitan nila ay tila isang slow burn na nobela, tahimik, malalim, at totoo. Samantala, sa kabilang bahagi ng probinsya, sa isang maalikabok at maingay na construction site, ang init ng araw ay tila latigong humahampas sa likod ng isang lalaki. Si Rodrigo, na dati ay laging nakasuot at amoy mamahaling pabango, ay nakasuot na ngayon ng duming-duming damit. Ang kanyang mga kamay, na dati ay sanay lamang humawak ng wine glass, ay puno na ng kalyo at sugat mula sa pagbubuhat ng semento. Hoy! Bilisan mo dyan, Rodrigo. Huwag kang mag-inarte na parang amo ka pa rin. Sigaw ng kanyang kapatas. Napayuko na lamang si Rodrigo habang pinapasa ng mabigat na sako ng buhangin. Ang bawat hakbang ay parusa. Ang sindikatong kumuha sa kanya ay hindi siya pinatay. Sa halip, ginawa siyang alipin para bayaran ang milyon-milyong pisong utang niya. Ito ang kanyang impyerno, ang mabuhay araw-araw na naaalala ang sarap ng chicken binakol na luto ni Isabel, ang lamig ng aircon sa Villa Carmina, at ang pagmamahal na tinapon niya sa basura. Wala nang pag-asa para sa kanya, tanging pagsisisi na walang katapusan. Bumalik ang eksena sa atelier. Lumapit si Victor kay Isabel at iniabot ang kape. Proud ako sa'yo, Isabel. Tignan mo sila. Turo ni Victor sa mga estudyante. You didn't just build a business. You built a lifeboats for them. Kinuha ni Isabel ang kape at sa pagkakataong ito, hinayaan niyang magdikit ang kanilang mga daliri ng mas matagal. Salamat, Victor. Dahil naniwala ka sa akin nung panahong kahitin ako ay hindi makapaniwala sa sarili ko. Ang hangin mula sa dagat ay pumasok sa bintana na nagpapagalaw sa mga kurtinang puti. Ang golden moment ay ang kapayapaang naramdaman ni Isabel, ang kawalan ng takot na baka may dumating na bagyo dahil alam niyang kaya na niyang sumayaw sa ulan. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang pumasok ang isang courier sa loob ng shop. May dala itong isang maliit na sobre na kulay abo. Delivery po para kay Miss Isabel Zafra. Galing po sa City Jail Infirmary, sabi ng courier. Natahimik ang buong atelier. Kinuha ni Isabel ang sulat. Ang sulat kamay sa sobre ay pamilyar ngunit nanginginig. Ang sulat ni Doña Celestina. Ang matanda ay kasalukuyang nasa ospital ng kulungan. Naghihintay ng hatol para sa kasong accessory to murder sa mga magulang ni Isabel. Tumingin si Victor kay Isabel. Nagtatanong kung gusto nitong basahin ang sulat. Hinawakan ni Isabel ang sobre. Nararamdaman niya ang bigat nito. Sa loob ng papel na ito ay maaring naroon ang mga salitang matagal na niyang gustong marinig. Patawad. O baka naman naroon pa rin ang huling laso ng isang matandang hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Dahan-dahang lumakad si Isabel patungo sa balkonahe na nakaharap sa dagat. Ang araw ay palubog na. Kinukulayan ng ginto at lila ang kalangitan. Bubuksan ba niya ang sulat at hahayaang makapasok muli ang nakaraan? O hahayaan na lang niya itong liparin ng hangin kasama ng mga abo ng Villa Carmina? Hawak ang sulat sa isang kamay at ang kamay ni Victor sa kabila. Huminga ng malalim si Isabel. Ang nakaraan ay tapos na. Bulong niya. Ngunit bago pa man niya mapagpasyahan ang gagawin sa sulat, isang maliit na bagay ang nahulog mula sa loob ng sobre nang bahagya itong mapunit. Isang lumang litrato ni Isabel at Rodrigo noong kasal nila. Ngunit sa likod nito, may nakasulat na isang mensahe na magpapabago sa pananaw ni Isabel sa kapatawaran. Ano ang huling alias ni Doña Celestina? At sapat ba ito para makuha ang patawad na hindi naman niya deserve? Ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang diktahan ng sakit na yon ang iyong kinabukasan.
Hawak ni Isabel ang lumang litrato sa kanyang mga kamay. Sa larawan, nakangiti siya at si Rodrigo sa araw ng kanilang kasal, nakatayo sa harap ng altar na puno ng bulaklak. Ngunit, hindi ang mga ngiti sa harap ang pumukaw sa kanyang damdamin, kundi ang mensaheng nakasulat sa likod nito gamit ang nanginginig na tinta ng panulat ni Doña Celestina. Sa araw na ito, akala namin ay nakuha na namin ang lahat ng yaman. Huli na nang ma-realize ko na ang tunay na yaman pala ay ang babaeng nakatayo sa tabi ng anak ko na pilit naming itinuring na basahan. Ikaw ang swerte ng Villa Carmina, Isabel, at nang mawala ka, nawala rin ang liwanag ng aming tahanan. Patawarin mo ang isang matandang hangal na ngayon ay wala ng ibang kasama kundi ang kanyang pagsisisi. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Isabel. Hinihintay niya ang galit, ang pait, o ang kagustuhang sumbatan ang matanda sa huling pagkakataon. Ngunit sa halip na puot, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanyang puso. Ang mga salita ni Celestina ay hindi na mga patalim na sumusugat. Ang mga ito ay tila mga tuyong dahon na lamang na nililipad ng hangin. Walang bigat, walang halaga. Dahan-dahang ibinaba ni Isabel ang litrato sa ibabaw ng lamesa. Hindi niya ito itinapon at hindi rin niya ito itinago bilang kayamanan. Iniwan niya ito doon bilang isang bahagi ng kasaysayan na tapos na. Napagtanto niya na ang pinakamataas na uri ng paghihiganti ay hindi ang makita silang nagdurusa, kundi ang marating ang punto kung saan ang kanilang pagdurusa ay hindi na nakakaapekto sa kanyang kaligayahan. Handa ka na ba? Ang malambing na boses ni Victor ay nagpalingon sa kanya. Nakatayo ang lalaki sa may pintuan ng balcony. Ang liwanag ng papalubog na araw ay tumatama sa kanyang mukha. Nagbibigay ng isang mainit na aura. Iniabot ni Victor ang kanyang kamay, hindi bilang isang taong nagmamadali, kundi bilang isang kapareha na handang maghintay. Lumapit si Isabel at tinanggap ang kamay ni Victor. Ang init ng palad nito ay ibang-iba sa init ng Villa Carmina. Ang init na ito ay hindi nakakapaso. Ito ay payapa, matatag, at puno ng respeto. Victor, matagal akong naghahanap ng bahay. Bulong ni Isabel habang nakatingin sila sa malawak na karagatan ng Bacolod. Akala ko, ang tahanan ay gawa sa semento, sa mamahaling kahoy at sa titulo ng lupa. Akala ko, kailangan kong maging martir para magkaroon ng puwang sa mundo. Hinaplos ni Victor ang likod ng kanyang palad gamit ang hinlalaki nito. At ngayon, ano na ang tahanan para sa iyo? Isinandal ni Isabel ang kanyang ulo sa balikat ni Victor. Pumikit siya at naramdaman ang sariwang hangin na humahaplos sa kanyang mukha. Dala ang amoy ng dagat at kalayaan. Naalala niya ang mga estudyante niya sa atelier, ang mga ngiti ng mga babaeng tinutulungan niyang bumangon, at ang kapayapaang naramdaman niya nang bitawan niya ang galit kay Rodrigo at Celestina. Ang tahanan ay ang sarili ko. Sagot ni Isabel, ang kanyang boses ay puno ng kasiguraduhan. Ang tahanan ay ang kaalamang hindi ko kailangang magmakaawa para mahalin. Ang tahanan ay ang kapayapaang nasa loob ko na hindi kayang sunugin ng kahit sino. Sa malayo, ang araw ay tuluyan ng lumubog, nag-iiwan ng mga kulay na lila at ginto sa kalangitan. Ang Villa Carmina ay abo na. Si Rodrigo ay nagbabayad na sa kanyang mga kasalanan sa malayong lugar. Si Doña Celestina ay nag-iisa sa kanyang selda. Ngunit si Isabel ay nakatayo sa liwanag, buo, at higit sa lahat, malaya. Ang kwento ng Villa Carmina ay nagtapos sa apoy, ngunit ang kwento ni Isabel Zafra ay nagsisimula pa lamang sa isang bagong umaga. At sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng pluma. Siya na ang arkitekto. At walang sino man ang makakapagsabi sa kanya kung hanggang saan lang ang kanyang halaga.